Hello, good morning mga lalabs, mga vayots. Magandang hapon Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao, lalo na sa kapwa ko Dabawinyo or sa Davao na binaboy ni Bongbong Marcos at bababuyin pang muli. Migalab shoutout po sa inyong lahat at sa buong Davao region, sa buong Mindanao. Migalab shoutout sa lahat ng mga Bisaya around the world. Migalab shoutout mayang hapon sa inyong tanan, no? At sa mga kapwa ko din po OFWs around the world, migalab shoutout po sa inyong lahat. Kung bago lang din po kayo sa aking YouTube channel, huwag po kalimutan mag-subscribe, like at share. Maraming salamat. Yung topic natin ngayon ay kalimutan ko 18 ata ngayon at dumalo si VP Sara sa budget hearing doon sa Kongreso at ang kanyang yung aso ni Tamba na si Chihuahua niya. Yun yung ano lang ngayon, parang committee chair. So ayun, hindi nakaporma. Pinag-take ng oath si VP Sara na ayun, hindi nag-take oath. Nag-refuse dahil wala doon sa memo ata ng ano na yun, no, ng House of the Crocs. At binulgar ni VP Sara na ngayong araw na to kaya siya pumunta dyan dahil nga hahanap sila ng butas ngayon para sa impeachment ni VP Sara, no? So, hindi nakapurma itong si Representative Chihuahua ni Martin Romualdez. So panoorin po natin yung parang privilege speech ni VP Sara bago nag-umpisa ang pagdinig. So ito, pakinggan natin ha. Mga kababayan, ladies and gentlemen, Assalamualaikum, Warakmatullahi wa Barakatuh. Kay Bus Dada ko to Madayaw, mayong adlaw, kaninyong tanan, magandang araw sa inyong lahat. The officials of the Office of the Vice President as well as each and every one of our satellite office leads were in receipt of a letter from the chairman of the Committee on Good Government and Public Accountability dated September 13, 2024, requesting our presence or that of our duly authorized representatives in today's initial deliberation with preliminary determination on privilege speech number 379. Ng mga ano si VP Sara, in view of the said letter, I am appearing before you today not only as the head of office, but more importantly as the duly authorized representative of all officials of the OVP. Simply because we have not done anything wrong. There is no misuse of funds. If there are audit findings, we shall gladly respond to them before the Commission on Audit. And if there are legitimate cases to be filed, then we shall gladly respond to them before the appropriate courts. In relation to this, may I just say that I take notice of the opening speeches and nasabi doon, there is a determination of misfeasance, nonfeasance, and malfeasance. Ang daming sans. And pero those kurap are lahat. Cases that should properly be taken in the courts of law. What we are witnessing now is no ordinary legislative inquiry. This exercise is a well-funded and coordinated political attack. This much is evident from the very words of the privileged speech that prompted this inquiry. A speech that simply meant to say, do not vote for Sara on 2028. It is clear to me that this inquiry is not about misused funds, accountability, or governance. Instead, it is solely aimed at discrediting my name and my office to prevent future political contests. I have publicly stated my reasons as to why I've chosen not to defend
the OVP's budget proposal for 2025. I have narrated the issues I encountered in previous years, which can easily be confirmed by looking at the NEP, the GAB, and the GAA for fiscal years 2023 and 2024. Further, I have even shared the drama that transpired last year regarding the confidential funds. Hence, just as we have done last year, we again leave the 2025 OVP budget to the pleasure of Congressman Martin Romualdez. Yeah. I am not asking for any special treatment, nor am I asking you to uphold any tradition. There is no disrespect. Green na green si VP Inday. All I am saying is that you have the complete freedom to do whatever you wish with the OVP budget. If you feel that all the documentary submissions are not enough, then by all means, huwag kayo magbigay ng budget. Sa totoo lang, hindi naman ang budget ang punteriya ninyo. Correct. Kadali naman magtanggal ng budget. What you are trying to do is make a case for impeachment. Ayun. Hindi naman ako Binulgar ni VP Sara dahil nga matagal na yung pinaplano ng makakaliwang grupo last year pa, at itong Makati ang Dila na pangit na mukhang poset na convicted criminal ng child abuser na si Franz Castro ang unang nag-ano niya ni nagbulgar na naghahanap sila ng ano ba tawag diyan? Naghahanap sila ng butas para ma-impeach si VP Sara, at itong Confidential Intelligence Fund ang kanilang nakikita. I-impeach lang si VP Sara dahil nagastos lang daw ng 11 days. At ang isa pa daw dyan na rason, hindi daw dumaan sa Congress ang pera na yon. Bakit hindi din nila isali si Bongbong Marcos? Dahil sa opisina ni Bongbong Marcos nanggaling yung budget at tinransfer lang sa opisina ni VP Inday Sara. So bakit si VP Inday Sara lang yung kanilang pinag-iinitan, si Bongbong Marcos hindi? Dahil takot itong makakaliwang grupo kay Martin Romualdez, mawalan sila ng budget. At ayan, nagsalsalan yung makakaliwang grupong komunistang terorista dyan sa Congress, pati si Romualdez. Nag-anuhan na sila, nagpakasal, kumbaga. Dato, sa nalalapit na eleksyon, hindi ako namumulitika. Hindi ka naman kakandidato si VP Inday. Ay ang pagtupad sa aking oath of office at campaign platforms na trabaho, edukasyon, at mapayapang pamumuhay. Sinabi ko na noon at ilang beses ko nang inulit na hindi ako ang problema ng bayan na ito. Ang totoong problema ng bayan Congress ay kagutuman. Isa pa yan. Kahirapan, illegal na droga, kriminalidad, terorismo, hindi na sapat na healthcare, kalidad ng edukasyon, ninakaw pa, kawalan ng plano ng infrastruktura para sa disasters, flood control, marami pang iba. So, you may try to destroy me, you can skin me alive, and throw my ashes to the wind. But let it be known, you will find me unbowed. Ayun. I will continue to serve the Filipino people no matter the personal cost or political intrigue. Having said that, I will not allow myself to be subjected to an inquiry based on an empty privilege speech just so you can attack me and do indirectly what you failed to do directly during the budget hearings. Ayun. I therefore request
this committee to terminate this inquiry for its clear lack of any proposed legislation or substantive matter for discussion. Shukran. Ayun, kakulangan nga ng healthcare dahil bakit? Di ba inutusan ni Bongbong Marcos mismo yung si Emmanuel, yung sekretary ng PhilHealth na si Emmanuel Ledesma doon sa Senate hearing ng budget nila na nakatanggap siya ng direct request no or direktiba mula kay Bongbong Marcos na ipatransfer ang pera ng PhilHealth na natitira na 90 billion or 89.9 no na billion sa upisa Philippine Treasury. Yon. So, ang dami pang ang utang ng PhilHealth sa mga membro sa mga hospital sa buong Pilipinas, hindi binayaran, tapos ngayon, sinadya siguro hindi bayaran dahil kukunin ni BBM ang pera. So, kawatan si Bongbong Marcos. Kawalan ng infrastructure. Tapos, taon-taon, nagbibigay ng budget sa DPWH. Billions of pesos mula sa taxpayers. Tapos, yung pinagyabang ni Bongbong Marcos na kanang 5,500 flood controls at marami pa daw ginagawa pa. Nasaan? Baha ngayon ang buong Pilipinas. Nasaan ang putang ina niyang flood controls? Nagpa-flood siya ng pira. Masahol pa si Bongbong Marcos sa kanyang ama. Doble, triple. Kung kawatan ng kanyang ama dati, sa loob ng 21 years, 2 years pa lang ni Bongbong Marcos. Grabe na ang ninanakaw na pira sa kaban ng taong bayan. Na ganyan yung ginaganti niya sa atin. Wala din naman tayo. Yung iba dyan sa Metro Manila, kung sino yung mga dyan, kasabwat or involved sa pagpatalsik sa kanyang ama noon, yun ang dapat niyang paghigantihan. Hindi lahat ng tao sa buong Pilipinas, lalo na kami sa Visayas at Mindanao, hindi lahat doon, no? Pumunta sa rally na yun para patalsikin ang pamilya niya noon. Bakit? Ang bait-bait pa nga natin sa kanila, dahil kahit alam natin, nakawatan, mamamatay tao, diktador, ang kanyang pamilya sa buong ilang dekada, binigyan ng pagkakataon para i-correct. Ay, naku po, mas, pa pala. Mas pinatunayang totoo ang aligasyon. So, yun. Kawalan ng infrastructure. Kaya lahat kinukurap, kagutuman, krimen, dami, droga. Kung dati war on drugs tayo, tapos ngayon, we're on drugs na. We are on drugs. Na tayo ngayon. Masaya yung mga drug lord ngayon, no? Drug pusher, user. Bakit? Alam nila yung presidente ba nga, addict din, kapwa nila. Kaya, happy heaven. Kanilang feeling ngayon. Under Marcos administration. Tingnan nyo ngayon, no? Ang dami ngayon mga kabataan, mga minor de edad, ginagahasa, pinapatay. At hindi yan may pagkawin. Daming missing ngayon ng mga batang lalaki at babae. Tapos, binulgar pa ni Abalos, nadulas ang putang ina. 10 sa kaso ngayon sa Pilipinas, 7 doon related sa droga. Paano? Pareho silang adik ng kanyang among bangag na si Bongbong. Kirat na, ngiwi din, adik din yan si sino ba yan? Abalos. Magpa-drug test ang mga putang ina na yan. Karamihan ngayon ang nasa administrasyon ni Bongbong Marcos, puro mga bangag, ngiwi. Tingnan ninyo yung si Rex Gatchalian, dyan sa DSWD, pansinin ninyo. Gumagano na, no? Si Romualdez, gumagano din. Sumisimple. Sino pa? Yung PNP chip lang ngayon si Marvel. Patpunta na din doon. Ngumingiwi na din. Si na lang ang hindi ko pa nakita na parang ngumingiwi. Si Torre. Yung Capri Torre. So, ayan. Pumalag si VP Sara at binisto ang kanilang pakay ngayon sa budget hearing na to ng OVPI impeachment. Si Chua, ano kaya magawa ni Chihuahua, no? Nilayasan siya ni VP Sara.